The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Children were brought to Jesus, that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked them, but Jesus said, "Let the children come to me, and do not prevent them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." After he placed his hands on them, he went away. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan may kaibigan ho akong bumisita dito, nag-pilgrimage ho, at nagkita ho kami. At kasama nung kaibigan ko yung kanyang nanay. At ipinakilala ho ako ng kaibigan ko sa kanyang nanay. First time ho naming nagkita. At magkatapos ho, ipinakilala ho ako sa nanay ng kaibigan ko. Ay bigla na lang nag-comment ho yung nanay ng kaibigan ko. Sabi niya, "Father, you look so young. Father, you look so young." Di ko first time na narinig yung ganong comment. Ilang beses na po. Para sa akin parang classic na po yung ganong comment. Siguro masyado lang akong cute kaya sinasabi ng mga tao na parang ang bata ko tingnan. Classic po yun para sa akin. At meron na rin akong classic na sagot pag narinig ko yung comment na yun. At sabi ko sa nanay ng kaibigan ko, "Nay, ganun ho talaga pag walang asawa. Di ka masyadong tumatanda." Yun po yung sabi ko. Ganun talaga pag walang asawa. Di masyadong tumatanda. Natawa ko yung kaibigan ko, no, at sabi niya sa akin, Oo nga, Father. Sayang, hindi ko kasama yung asawa ko. Sana narinig niya yung sinabi mo." Agree ho yung kaibigan ko sa sinabi ko na kapag walang asawa, hindi ka tatanda. Pero biro lang ko lang ho yun. Biro lang naman. Hindi naman totoo yun, hindi ho ba? Sino ba mag-asawa dito? O di ba ang bata-bata nyo tingnan? Biro ko lang yun. Hindi naman totoo yun. At hindi naman ako naniniwala na kapag walang asawa, ay di ka tatanda. At kapag pari ka, wala kang problema at di ka tatanda. Meron din naman akong kakilala ng nag-asawa na younger looking. Hindi ko alam hindi ko lang tinanong kung ano yung sekreto ho nila. Pero bata ho sila tingnan kaysa sa age ho nila. At kahit ilan ho yung anak. At meron din naman akong na-observe na pare, na medyo kahit bata pa, naubos na ho yung buhok. At medyo kulubot na yung mukha. Siguro stress to sa buhay. Kaya hindi naman ho totoo na kapag wala kang asawa, wala kang problema, kukundi yung problema, hindi ka tatanda. Di ho natin maiwasan ang pagtanda, pero wag ho natin kalimutan yung paanyaya ng ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na yung paanyaya narinig ho natin sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Na kung nais ho nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, maging kagaya ho natin ang isang bata. For the kingdom of heaven belongs to such as this. For the kingdom of heaven belongs to children. Huwag ko nating kalimutan yung paanyaya na yun ng ating Panginoon. Kung nais natin mapabilang sa kanyang kaharian, maging kagaya ho natin ang isang bata. Yun po ang paanyaya. At meron ho akong sariling version sa paanyaya na yan o sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. Yung version ko ho, yung paalala o paanyaya sa atin ng ating Panginoon, be young, be like God who is young. Be young, be like God who is young. Sabi ho ni San Agustin, God is the youngest among us. Pinakabata ho sa lahat ang Diyos. At bakit nasabi ho ni San Agustin yan? Dahil para sa Kanya, ang Diyos ay pag-asa. God is hope. Or somehow, or to certain instance, God
is also hopeful. Umaasa din ang Diyos. Kaya di lang ho na yung Diyos ay ating pag-asa, God is our hope, but God is also hopeful on us. Umaasa din ho sa atin ang Diyos. Umaasa palagi ang Diyos sa atin. Di nawawalan ng pag-asa ang Diyos na tayo ho'y bumalik loob sa Kanya sa tuwing tayo'y nagkakasala. At ang Diyos ay handang magpatawad sa mga taong nagkasala at humihingi ng kapatawaran niya. God is hopeful and God is forgiving. God is hopeful and God is forgiving. Isang mahalagang aspeto ng pag-asa, yung kapatawaran. To be hopeful is to be forgiving. To be hopeful is to be forgiving. Kayong nandito ngayon sa loob ng simbahan, siguro bumiyahe pa kayo ng malayo, gumising ng maaga, para makapagsimba lang ho dito sa dambana ng ating mahal na ina ng Manawag, at marahil meron kayong ipinagdadasal. Umaasaw kayo. Marahil tayo umaasa sa katiwasayan ng buhay. Umaasa, ipinagdasal yung solusyon sa isang problema. O di kayo umaasa, ipinagdadasal yung kagalingan, no? Sa sakit ng kamag-anak o kahit sa sariling sakit. Umaasaw tayo, ipinagdadasal natin. Pero yung mga bagay-bagay na yan, na inaasaw natin sa Diyos, maganda ho, sabayan natin ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa sarili at pagpapatawad sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga taong nakasakit ho sa atin. At kapag merong pag-asa, mas madaling at merong kapatawaran, mas madaling makita ho natin yung kagandahan ng buhay, yung solusyon sa problema, o mas madali ho nating maramdaman o makita yung kahulugan ng sakit at kagalingan. At ganun din ho kapag walang kapatawaran, mahirap yung pag-asa. Ibig sabihin, paulit-ulit na lang ho tayo sa ating kasalanan. Walang pagbabago, walang pag-asa. At tuloy-tuloy lang ho tayo sa sama ng loob na meron ho tayo sa mga taong nakasakit sa atin. At alipin pa rin tayo ng nakaragaan. Kaya pag walang pag-asa at walang kapatawaran, madali ho tayong mapagod at mas madaling tumanda. Walang kabuhay-buhay. Naalala ko yung advice ng kaibigan kong pare nung ako'y bagong ordained na pare. Sabi niya sa akin, batang pari ka. Batang pari ka. Sabi niya, may dalawang advices lang ako sa iyo. Una, huwag kang tatanggi sa assignments mo. Huwag kang tatanggi sa assignments mo. Learn to work and learn to work. At asa mo lang, minsan mahirap yung trabaho mo. Asa mo lang na kaya mo. Huwag kang tatanggi sa assignments. Learn the work and learn to work. At pangalawang advice niya sa akin, sabi niya, pangalawa, marunong kang magpatawad. Learn to forgive. Sa trabaho mo later on, masasaktan ka. At kung di ka marunong magpatawad, madali kang mamatay. So yung dalawang advices ng kaibigan kong pare na pinanghawakan ko hanggang ngayon. At masasabi ko, dalawang life skills, work and forgiveness. Dalawang life skills. No? Ibig sabihin, pag hindi mo natin matutunan yan, eh hindi tayo mabubuhay. Kagaya pag kailangan nating matutunang huminga. Kapag hindi tayo marunong huminga, mamamatay tayo. O kailangan rin nating matutunang kumain. Pag hindi tayo marunong kumain, mamamatay tayo. At ganun din ho. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, mamamatay tayo. Kapag hindi natin kayang magkaroon ng desisyon na bigyan ng katapusan yung mga pasakit natin sa buhay, yung mga hirap natin sa buhay, at matuto
sa experience natin, kahit masakit man yan, kahit mahirap man yan, mahihirapan ho tayong makasurvive sa buhay. Work and forgive. Kaya mga kapatid, yung paalala ho sa atin ng ating Panginoon, be childlike, be young, be hopeful, be forgiving. Nang tayo ay tiyak na makasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Yung ating Panginoon na hindi lang ho naging bata, hindi lang ho naging santo ninyo, kundi palaging bata, palaging umaasa, at palaging nagpapatawad.